Balik kulungan ang isang Korean fugitive na may Interpol Red Notice matapos ang halos 2 buwang pagtatago. Ang sospek na tumakas sa BI Warden Facility noong Enero nasa kote sa Parañaque City sa operasyon ng NBI at Bureau of Immigration. Si Cherry Light sa report. Hindi ito ang unang beses na nakuha ng mga otoridad si Lee Jin-yu. Si Lee ay nahaharap sa kasong drug smuggling at aggravated assault sa South Korea. Mayroon ding Interpol Red Notice laban sa kanya. Noong Nobyembre 2025, nang una siyang maaresto ng BI Fugitive Search Unit. Pero noong Enero 1 ngayong taon, nagawa niyang tumakas mula sa BI Warden Facility sa Muntinlupa kasama ang isa pang Koreano na si Yang Hee-jun. Habang ang kanyang kasama ay muling nahuli noong Enero 14, nananatiling mailap si Lee sa loob ng mahigit 7 linggo. Pero nitong Pebrero 26, tuluyan nang natuldukan ang kanyang pagtatago. Sa isang mabilis na operasyon, huling-huli si Lee habang pababa ng isang sasakyan para sa isang business meetings sa isang fast food restaurant sa Parañaque City. Todo palag at nanlaban pa si Lee sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation bago tuluyang napusasan. Nakuha sa kanya ang hinihinalaang ketamine at drug money, kasama ring binitbit ang kanyang escort na si In Jae-sang. No, I no have drug. Checking. No. No. What I do you know. want us to check? What do you want us to check? My clothes, my hair. Your hair. Ah. My clothes, my hair. It's okay. I'm not drug. I don't have drug. Okay. You to prove that it's not true. Okay? But they saw the ketamine with you. No. I don't know. Maliwanag ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, wala pang red notice ang Interpol laban kay Lee noong pumasok ito ng bansa. Mga November 2025, pumasok po siya ng Pilipinas. I think mga sometime December yan, naging subject ng Interpol Red Notice. Itong taon na to. Tiniyak naman ng BI na naka-red alert ang ahensya gamit ang kanilang Advanced Passenger Information System upang harangin ang mga sindikatong galamay ni Lee. Sa Bureau of Immigration, meron ho kaming tinatawag na Advanced Passenger Information System. So pagka nasa sistema namin na may isang tao na nagsusubok pumasok, sakay ng isang eroplano at nasa manifesto, at bago pa ho dumating yung tao na yon, mafa-flag namin, yun po either hindi ho namin pinapapasok or nagiging subject ho ng pag-aresto. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, patunay ito na hindi papayagan ng Pilipinas na maging kanlungan ng mga dayuhang pugante ang bansa, lalo na't banta ito sa seguridad. Lalo na yung drugs. Kasi yung drugs natin will redound to national security natin, especially kung transnational na yan, yung galing na sa ibang bansa yung mga droga. Or probably baka dito maggagawa sila ng drugs, itatransport nila sa ibang bansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng NBI sa Pasay City ang 2 dayuhan para sa booking at dokumentasyon bago ang nakatakdang deportasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.